Isang magandang araw po muli mga kababayan. At muli po ay bumabati po ako sa inyo, sa mga kapatid at sa atin pong mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig po ng mundo. Ngayon po ang araw ng botohan. Tayo pong mga mamamayang Pilipino ang siya pong magde-decide kung sino po ang ating iluluklok bilang mga senador ng ating bansa, congressman, dito sa ating mga bayan, sa mayor, pumipiliin po natin yung mga salam po natin na karapat dapat na iboto, hindi po yung dikta ng kahit na sino o sabi-sabi ng kahit na sino, kundi yung talagang ating nalalaman na napusuan na talagang nakapaglilingkod dito po sa ating bansa. At sa araw po na ito, tayo po ay magkaisa na bumoto doon sa, kasi po sa aking pananaw bilang isang simpleng ordinaryong mamamayan, kung ako po ay boboto, syempre doon po sa nalalaman ko na kumbaga sila yung pinagkakatiwalaan ng atin pong Pangulong Bongbong Marcos, yung mga senador, yun po yung aking iboboto. Kasi kumbaga yung anumang i-decide o kumbaga anuman yung plano ng ating Pangulo para po sa ating bayan, wala na pong wala na pong kokontra doon, kasi nga po mga kaalyado niya yung kanyang yung mga senador, para maipasa, para mabilis na maipasa yung panukala ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po sa aking palagay, yun ang maganda na maiboto po natin, kasi para doon sa mabubuting layunin ng ating gobyerno o layunin ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay maisakatuparan agad. Gaya nga po ngayon natin pong nakikita yung kanyang mga plano para talaga sa mamamayang Pilipino, lalo na po sa mga mahihirap. Gaya nga po ng programa niya tungkol nga po dito sa agriculture, sa bigas. Yan po sa mga mahihirap, talagang napakalaking bagay po para po sa atin yung programang yan. Kasi biruin mo, may pababa niya ng nasa 30 mahigit na lang ang bigas, 40 pataas, magagandang klase na po siya. Kaya napakalaki ng agwat noong panahon ng mga nakaraang administrasyon. Ang presyo po ng bigas ay parang bumalik po tayo dito sa 90s, na nasa ganung mga presyo lang. Kaya po sa aking pananaw, kung tayo po ay boboto ng ating mga senador, yung pong kaalyado na po ng ating Bongbong Marcos. Ayan, kaya po sana po sa pagboto po natin, yun po yung ating gawin. Yun naman po yung pananaw ko lang po. Kung nasa inyo pa rin po yung desisyon, kung ano po ang gusto nyo, inilalahad ko lamang po sa inyo itong aking pananaw, na sa aking kalooban na makakatuwang, malaking makakatuwang sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At ang ganyan po, sana po ingatan po tayo sa ating pagboto. Gawin po natin yung ating nasa puso na mga kandidato na dapat nating iboto, hindi sa mga dikta o sabi-sabi lang ng sino man. Kaya ang ganyan po, muli po marami pong salamat sa inyo pong pakikinig dito po sa aking munting channel. Sana po ay huwag niyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito po sa aking munting channel. At hanggang dyan po, gaya po ng aking sinasabi mga kababayan, mga kapatid,
sa araw-araw po na dumaraan sa ating buhay, huwag po nating kalimutan na magpasalamat sa Diyos na mailalang. Ganyan po. Bye-bye.